Natin ang isang linggo ng mga Israelites. Isang linggo po kasi ang nakalagay po diyan. Wala pong 7 years. Pero nailabas po natin yung isang linggo na mga Hudyo ay 7 years pala. Hindi pala ito ordinaryong 7 araw, kundi 7 taon sa buhay ng mga Israelites. Let us continue the lesson. Ang isang linggo ng mga Hudyo. May nagtanong kung kailan ito nagsimula. Ang sinasabi po ng aklat ni Daniel, ayon po sa propesiya po ni Gabriel. Bigay po yan ni Gabriel in the land of Babylon, when they are still in captivity. Ay nung nananalangin si Daniel para doon sa tuluyang ikatatagumpay ng bansang Israel, na kahit sila ay nasa pagkabihag. Ang hindi po alam ni Daniel ay meron palang itinakda ng Diyos sa bansang Israel na ikabubuti niya, na siya namang ipinapanalangin ni Daniel. Ang hindi alam ni Daniel, meron na palang nagsimulang mga taon sa buhay ng mga Hudyo para sa kanila ikabubuti. At ito nga ang sinasabi ni Gabriel sa 24, 70 sanglinggo ang naitalaga sa iyong bayan at sa iyong tao. Yung panalangin ni Daniel na tuluyan ng ang galit ng Diyos ay mawala sa mga Israelites ay nandito pala doon sa 70 weeks na ibigay ng Diyos kay Gabriel para ibigay kay Daniel. At para matanggap na rin ng mga Hudyo ang mensaheng ito mula sa langit. 70 weeks ang tinalaga ng Diyos para ang kapakanan ng bansang Israel ay muli. Yung galit ng Diyos ay muli, ay dumating sa kanilang buhay. 70 weeks. At mayroon pong nagtanong last meeting po natin, nagsimula na ba yung 70 weeks or 483 years? Kung nagsimula na ito, kailan nagsimula? Ang sinasabi ni Gabriel kay Daniel, ang 400, how many years? Ang 490 years, kasama yung tinatawag nating 1 week, right? Yung 490 years para tuluyang ng maging mapayapa ang bansang Israel at ang iyong bayan ay nagsimula ang sinasabi ni Gabriel. Let us open our book, the book of Daniel, chapter 9, verse 24. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, which is Jerusalem, to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring in everlasting righteousness and to seal up the vision and prophecy and to anoint the most holy, which is the holy temple of Jerusalem. 25, cambio ulit si Gabriel. Know therefore and understand from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 80
and 2 weeks. Ang simula ng 490 years, I repeat, ang simula ng 490 years na kabutihan para sa bansang Israel ay nagsimula noong mayroong utos. Ang utos na ito ay ang utos para itayo ang Jerusalem, lahat na yan. Ang kanyang streets, ang kanyang wall. Kasi, I repeat, bumagsak ang wall ng siyudad ng Jerusalem noon sa kamay ni King Nebuchadnezzar. Walls, temples, and palaces. Sinira mga streets. Know therefore and understand that from the going forth of the commandment to restore and to build, to restore at to restore, itayo muling ibangon muli ang Jerusalem. Kailan daw po nagsimula? Noong mayroon ng utos. 490 years was really started when the decree of Cyrus, the king of Persia, announced to all his kingdoms. Ang hari ng Persia na si Cyrus, marami siyang nasakop dito sa buong daigdig. At nag-announce po siya ng utos na itayo na ang bansang Israel. Ang kanilang templo, ang walls, ang streets. Nagsimula ang 490 years nila. Now, brethren, ito ay nakasulat sa 2 Chronicles. Ang 2 Chronicles po, last chapter, makatabi niya si Isra. Ang 2 Chronicles nakasulat ito, last chapter. At kay Isra sa chapter 1 nakasulat din ito, magkatabi po yan. Second Chronicles. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, tinalo ng Babylon ng napakaraming bansa kasama ang bansang Israel. Pagkatapos ng 70 years na ang mga Hudyo ay nasa Babylon, sinakop ng Babylon 70 years, tinalo naman ng Persia ang Babylon after 70 years. And then after 70 years in Babylon, nangusap ang Diyos. Noong panahon na nito ni Cyrus, the king of Persia. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, the word of the Lord spoken by the mouth of Jeremiah might be accomplished. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, and that he made a proclamation throughout all his kingdoms, and put it also writing, saying. Hindi lamang ito verbal, kundi ito ay isinulat ni Haring Cyrus. At ito ang sinasabi sa 23, thus saith Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth hath the Lord of heaven given me. He hath charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Sino ang tao ngayon na may Diyos? Sige na. Sundin ang utos na ito. Chapter 1 ang Ezra, verse 1. Chapter 1 ang Ezra, siya na yan. Now in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, that he made the proclamation throughout all his kingdom, and put it also in writing, saying, thus saith Cyrus, king, the Lord hath
hath given me the kingdoms. Alam ni Cyrus na ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng tagumpay. At alam ni Cyrus the king na ang propesiya niya kay Jeremiah, na kahit wala pa si Jeremiah noon, I'm so sorry, wala pa itong si Cyrus noon, almost 15 years pa bago siya isinilang, nandun na ang propesiya sa kanya na siya pala ang magtatayo ng bansang Israel. At nung nalalalangin ito si Daniel, tapos na palang nagdeklara ang Diyos doon sa langit. At nagsimula pala ang 490 years sa panahon, unang taon ni King Cyrus. Kaya nagsimula na. Amen? At sinasabi natin ngayon, yung 490 years ay divided sa tatlo. Una dito ay sa 25 ay may 7 weeks, right? Verse 25, ang sinabi ni Gabriel, 7 weeks. Totals of, kung years yan, 49 years. Daniel na po tayo. Kaya po, bago sinagot ng Diyos ang panalangin ni Daniel, nagsimula na pala ang 490 years. Okay? Ngayon po, puntahan natin si Daniel sa 25. Now therefore understand that from the going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah, the Prince, merong 7 weeks. Kaya ginati natin, 7 weeks lang dyan, 49 years. Huwag kayo mawawala. Pagkatapos niyan, may karugtong, and 62 weeks, equivalent of 434 weeks. Hanggang dun kay Messiah ito. Ano? Hanggang dun kay Kristo ito. 434. I-plus natin ito mamaya. Ano po? At pagkatapos ng 62 weeks, ang sinabi ng anghel na si Gabriel, verse 26, and after 62 weeks, ito, pagkatapos po nito, namatay na ang Messiah. The Messiah cut off. Kaya, noong natapos na ang 62 weeks, sa pagitan ng 7 weeks at 62 weeks namatay si Kristo Jesus. Napakalayo, no? Hindi po ito araw, hindi araw ito. Dahil ang pagtatayo ng Jerusalem, pagtatayo ng templo, streets, and also the walls of Israel, hindi mo matatapos ng 70 days lang. Kung days ito hindi kaya. Street walls, hindi kaya. Lalo na ang temples, hindi kaya. Nung itinayo ni Solomon itong templong ito na nasira ay, if I'm mistaken, 11 years. Nandiyan po yan, 11 years. Itong nasirang ito na itatayo ay yung tinayo ni Solomon. Ngayon po, nakasulat na dito ang 49 years at yung 434 years was already fulfilled. Dahil namatay na si Jesus. Nung namatay na ang Panginoong Jesus, higit ng 2,000 taon na ang nakakaraan. Pagkatapos namatay si Kristo Jesus, higit ng 2,000 taon na ang nakakaraan. At mayroon pa tayong natitirang 1 linggo doon sa 70 weeks.
At pagkataon, ang pinapag-usapan, dahil bawat araw nito ay mga taon, meron pang natitirang 7 years. Nahihilo na kayo? Salamat at nahihilo na kayo. Sa atin, ito ay hindi pa fulfilled. Still in the future. That is our belief. Sinasabi ko po ito dahil maraming mga paniniwala na tapos na ito. Tapos na po ito. Yung 70 weeks o yung 490 years na mga Hudyo ay tapos na yan sa maraming mga religions. One of this group, Ed Lapis, and his companion, Russell Ocampo, and some others. Pero ang paniniwala ng Light of Truth Ministry, hindi pa ito fulfilled. According to them, nung si Jesus ay namatay, 70 after death, natupad ang 7 years. Ang 70 after death, si Titus kasi, ang general ng Romans, General Titus, sinira niya ulit yung temple na ginawa ni na Ezra, yung ginawa ni na Nehemiah, yung ginawa ni na Sakaraya, ginawa nila Hagay, ginawa sa panahon ni Daniel, sinira ni Titus the Great. 70 after death. Ang paniniwala po ng marami ay natapos na ang 70 years. Pero sa atin ay hindi pa. Marami tayong dapat pag-usapan po rito. Pero hindi ko kayo hinihikayat na paniwalaan ang panig ng Light of Truth Ministry. Babalansilihin po natin, titimbangin po natin, magdi-decide po kayo, kasama ang yung Bible. Oh, di ka basa Bible tapos babalansihin mo. Na ito, ang paniniwala natin ay hindi pa ito tapos. Ang 1 week of Israel. Nandito po ang 1 week ng Israel sa 27. And he, the Antichrist, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Kaya, ang title ko doon sa 7 years Great Tribulation is 1 week of Israel. And he shall confirm the Antichrist, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. And in the midst of the week, sa kalagitnaan ng 7 years Great Tribulation, i-divide natin ito sa dalawa. 7 years Great Tribulation, ay dito pala. 7 years. At ayon kay Gabriel, sa kalagitnaan nito, ititigil niya ang pagsamba ng mga Hudyo. Dito. Yung bang tatanggalin niya yung, o wag na kayong magsakripisyo ha. Wag na kayo. Wag na kayong magsakripisyo. Kaya naman doon, ayon doon sa paniniwala ng ilan, marami, nagbanggit na po ako, no? Kailangan ko magbanggit para maiwasan ninyo. At kung hindi nyo man iwasan, ituloy-tuloy lamang ninyo na manood doon sa kanilang katuruan, yung tinatawag nating eschatology. Ayon dito sa 27 verse ng Daniel, ayon kay Gabriel, itong Antichrist na ito, ititigil niya ang pagsamba.
o yung sacrifices, yung maghandog ang mga Hudyo. Ang ginawa niya sa mga Hudyo ay 7 years. Meron kayong peace to worship God. Ano? Sundan niyo ako. Alam ng Antichrist, alam ng Antichrist na 7 years lamang ang kanyang termino. Kaya habang meron ako, malaya kayong sasamba. Amen? Okay. Ngunit, ayon kay Gabriel, ititigil niya doon sa 3 at kalahati. Titigil niya ang pagkakandog ng mga Hudyo. At ang paniniwala nila, nung sinira ni Titus, pagkatapos na si Jesus na namatay 70 years, sinira ni Titus ang Jerusalem. Sinunog ang templo. Talagang sinunog. Breakdown talaga yan dahil nandyan yung prophecy ni Christ na masisira yan. Kung ang propesya ni Gabriel binigay kay Daniel, ang katuparan ng 7 taon ay itong si Titus, the Roman general. Marami pong, kung ako mag-aaral dyan, ano? Maraming sabit. Tignan nyo mabuti. Kung si Titus ang katuparan, sige, walang pag-aalilangan, si Titus ang Antikristo. Siyempre, kasi ang Antikristo yung nasa kay Gabriel kay Daniel. Si Titus ang Antikristo. Pero hindi. Ngayon, yung pagkukumpirma ng Antikristo na malaya ang mga Hudyo ng 1 linggo o 7 years, kinumpirma yan, 7 years. Hindi nangyari ito kay Titus. Wala siyang nilagdaang covenant itong si Titus. Naintindihan natin? At hindi siya yung prinsipe ng buong mundo. Samantalang itong Antichrist ay marami siyang nasasakupan. Nakakukuha nyo, kaya medyo alanganin yung mga pag-i-study sa eschatology. At yan nga ang isa sa mga kinikilalang scholar dyan sa bihasa sa prophecy, si Ed Lapis na idol ninyo. Sumasabit yung idol ninyo sa propesya. At ang sinasabi niya ay tapos na ang 7 years Great Tribulation. Si Titus ang nagtapos nito. Pero hindi po yan totoo. Hindi namuno si Titus ng 7 years. Right? Antichrist ay namuno siya. Ang Antikristo ay uupo doon sa templo. Pero sinira ni Titus ang templo. Kaya wala siyang naupuan. Kaya hindi totoo ang kanilang pag-aanalisa. Ang pag-aanalisa ng mga propesya, lalo na itong 70 years, lalo na itong 490 years, 70 weeks, na siyang 490 years, kailangang baybayin mo ang aklat ni Daniel, ang aklat ni Zechariah, ang aklat ni Micah, ang aklat ni Joel, ni Zephaniah, ni Malakay, Ezekiel, Isaiah. Pero ang kanilang pinundukan lamang ng pag-aanalisa ay ang Matthew 24. Doon lang sila. Kailangan pa natin ang aklat ng Revelation. Pagka inaalisa natin ang mga pangyayari sa hinaharap, it is so dangerous to study the eschatology without these books. Kaya nga hinihikayat ko, pagka kayo'y nanonood at nakikinig, huwag kayong sasang-ayon kaagad. Pagka sumang-ayon kayo kaagad,
kayo ang unang mapapahamak. Confirm to me, especially the prophecies in the Bible. You are not well versed in prophecy, brethren. Nagsimula na ba ang 7 years? Sa kanila, oo. Pero sa atin ay hindi. Sana ma-convince ko kayo dito sa doctrine natin. And I will prove to you from the scriptures bakit hindi pa ito nangyari. Tignan nyo kasi, may kondisyon ang daigdig. May kondisyon din ang bansang Israel. Ito yung tinututukan ko para mapatunayan kung tama yung aking katuruan. Yung kondisyon ng daigdig sa panahon na yan at yung kondisyon ng bansang Israel. I mean the people of God. Ipapakita ko sa inyo na ang mga pangyayari sa daigdig ang magkukumbinsi sa inyo kung ito ay tama o hindi. Ang kondisyon ng mga Hudyo para mapagtanto ninyo kung ito ay tama o hindi. Nung nagkaroon ng pandemic, nauga ang napakaraming relihiyon. Right? Pati yung pag-inject ay sinasabi nilang ito'y pakana ni Satanas. Pero hindi anong tawag dito? Yung pagbabaksin ay pakana ng Diyos para iligtas tayo. Kaya hindi ako nag-atubili kahit ako'y nasa ilalim ng karamdaman. Because I believe this is not the time of the Antichrist. Still, this is the time of God. Full grace of God to save people. The saved people and also the unsaved people. Kaya merong nagsasabi sa kanilang mga anak, sa kanilang mga asawa, huwag kayong magpa-inject. Ngayon napatunayan nila false ang kanilang pinaniniwalaan. Pakita ko sa inyo yung kung bakit ang paniniwala po ni Pastor Andong na payato na nire-reject, of course, I know, some of you. Sa akin, hindi pa ito nagaganap. The 483 years were fulfilled after Jesus Christ died on the cross. As far as the prophecy is concerned, kung ako ang tatanungin ninyo, dogmatic talaga ako dito. Na this 7 years is still in the future, brethren. Tignan nyo yung kondisyon ng daigdig ng Isaiah. Puntahan natin ang kondisyon ng daigdig. Isaiah, kayo na ang magdedesisyon kung tapos na nga ayon doon sa mga preachers na ito. Chapter 2, napakaaga naman ng chapter 2. Ito po yung sakop ng 1 week na kay Daniel. Anong verse? 19. And they shall go into the holes of the rocks and to the caves. Nasa Revelation din po ito. For the fear of the Lord, for the glory of the majesty, when He ariseth to shake terribly the earth.
inhabitants thereof. Ang buong daigdig ay mawawalan siya ng lakas, mawawalan siya ng direction. Yuyug-yugun siya ng Diyos. Let us try in Zechariah. Malapit po yan kay Malakias. Si Malakias po ay katabi ni Matthew. Nasa 13 po tayo, pinapakita natin ang mga kondisyon. 13, verse 8. And it shall come to pass that in all the land, saith the Lord, 2 parts therein shall be cut off. 2 part ay mamamatay, but the third shall be left therein. Verse 9, and I will bring the third part through the fire, and I will refine them as silver is refined, and I will try them as gold is tried. They shall call on my name, and I will hear them, and I will say, pagkatapos, yung 7 years ito parang ang mga Hudyo ay parang ginto na dinadalisay. Dadaan sila sa hirap. At maraming mamamatay. At ang matitira ay yung ikatlong bahagi lamang. At pagkatapos niyan, ng 7 years, ililigtas ko sila. Clear tayo, ano? Out of it, let me read. And Zechariah 14, verse 12. Zechariah 14, verse 12. And this shall be the plague wherewith the Lord will smite all the people that fought against Jerusalem. Ito ang mangyayari sa mga hintil na lalaban sa Jerusalem. Their flesh shall consume away while they stand upon their feet, and their eyes shall consume away in their halls, and their tongue shall consume away in their mouth. And it shall come to pass that day that a great tumult from the Lord shall be among them, and they shall be wholly every one of the hand of his neighbor, and his hand shall rise up against the hand of the neighbor. And Judah also shall fight at Jerusalem. And 7 years, great revelation, lalo na doon sa pinakahuling taon, yung pagdating ni Kristo. Ang alam kasi nila, nung bumagsak ang Jerusalem, panuuri nyo yan, dumating na si Jesus after 70 years. 70 years after death, dumating na si Jesus. Yan ang kanilang pagkaalam. Pero titignan nyo yung bagay na ito. Kung si Titus ang Antichrist, yes, sabihin yung tama, matatalo kasi sa Antichrist. Ayon dito sa Zechariah. Dahil makikipagdigma ang Jerusalem o ang Judah. At matatalo si Antichrist. Kaya sa 19, last verse ng Revelation, talo si Antichrist. Pero si Titus, panalo si Titus sa Jerusalem. Ang dami niyang nabihag. Kaya napakalayo ang kanilang interpretasyon na ang Antichrist o ang 7 years ay tapos na sa mga Hudyo noong bumagsak ang Jerusalem. Napakalaki ang diferensya. Brethren, hindi totoo na dumating na ang 7 years Great Tribulation. Kaya maghanda-handa kayo
Kung hindi pa dumating ang 7 years Great Tribulation, hindi pa rin dumating ang rapture. Ililigtas ng Diyos doon sa dulo ng 7 years ang mga Hudyo. Amen? Pero hindi naligtas ang mga Hudyo sa kamay ni Titus. At ang tumarget sa Jerusalem noon sa kamay ni Titus ay ang Roman Empire. Samantalang ang 7 years ang tatarget sa bansang Israel, all nations. How come nang prophecy ito ay fulfilled? O di idolyo, mapupukawan dyan ti Bible. Pakawanan na kayo ni Apo Diyos. Tayo di warwarningan nyo kit nagsakit pa'y tinakim nyo kanya. Pero pinapanalangin ko kayo na sana darating panahon maintindihan nyo ako ngayon. Sana huwag kang mamatay bukas dahil hindi ka pa talaga nakapagdesisyon kung ito ay tama o hindi. Ang inyong pinaniniwalaan ay ang husay niyang magsalita. Kung magbitaw ng mga words, napakalilinaw. Yung nababasa mo pa, naririnig mo pa doon sa dulo. Hindi katulad natin na hindi mo naiintindihan yung mga English natin. Sila talaga ang kiklear. Kaya nakukumbinsi ka talaga na totoo siya. Pero when it comes to interpret the Bible, false teachers po ang mga ito. Jeremiah 30, si Antikristo, according to the book of Daniel 9:27, hindi sinira ang temple. Amen? Ipinatigil lamang ang mga pagkakandong. Let me repeat. The book of Daniel verse 27, chapter 9. The Antichrist will not destroy the temple only to stop the sacrifices. But Titus the Great destroyed the temple totally. At kung ito ay tapos na nga, nakamit na sana ng mga Hudyo yung pagtatagumpay. Pagkatapos ng 7 years, pagtatagumpay na talaga ng mga Hudyo ito. Susunod kasi ang 1,000 years eh. Pero walang ganyang propesya na naganap sa kanilang buhay. Pagkatapos, bumagsak sa kamay ni Titus ang Jerusalem. Hanggang ngayon, wala silang kapag-asa. Still, they are fighting to their own nation. Peace. They are seeking still peace and freedom. Pero sinasabi ng Gabriel na ito na nagbigay ng propesya, pagkatapos ng 490 years, makakamit mo na yung gusto mo, Daniel, para sa iyong bayan. Matagal na, 2,000 years ago, when Jesus hung on the cross, walang ganyang pangyayari sa buhay ng mga Hudyo na natupad. Kaya babakantihin natin from the death of Christ until now, the 7 years Great Tribulation is still in the future. Amen? Kaya nga sabi ko, all nations, the target is the nation Israel. Pero si Titus siya lang. Nagrebelde ang mga Hudyo noon. Kaya biyahe itong si Titus sa Jerusalem. Nagrebelde ang mga Hudyo noon to seek freedom. Pero doon na sila ay nasira. Pero sa propesya ni Daniel, hindi talaga pagre-rebelde ang dahilan para makuha nila ang kanilang freedom. At saka huwag niyong kalilimutan, ang pakay ng 490 years, kasama ang 7 years, Great Tribulation ay napaka-spiritual. Bagamat ito ay
Napakahirap na kalagayan. Kalamidad dito, kalamidad doon. Kung meron po kayong tanong, mag-o-open tayo after this message. Kung may tanong po kayo. Pero ulitin ko, kung ang tanong niyo ay sa mga susunod na discussion ay nakasama, huwag na po akong sasagot. Thank you po. At loobin nawa ng Diyos na strong po tayo at healthy to continue this lesson. The 1 week of Israel.